Mga pangarap na gustong abutin, sa iyong landas wala nang hahadlang, basta't may tutulay sa bawat mong hakbang. Tayo na sa Enlulier, ang tulay ng Pilipino. Matutupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Ito ang tulay ng iyong pangarap, ang tulay ng pag-asa, ang tulay sa paghinhawa ng pamilya mo. Tayo na sa Enlulier, ang tulay ng Pilipino. Tayo na sa Enlulier, ang tulay ng Pilipino. Matupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino, ng bawat Pilipino. Dito na sa Enlulier. Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Ana, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Ana sa Marinduque News Network. Isang magandang araw po sa lahat po ng mga tagapanood po natin at taga-subaybay ng ating programang Dear Ana, kung saan naman ay pinag-uusapan natin ang mga usapin natin sa buhay, sa pag-ibig, pagkakaibigan, lahat ng aspeto na dumadaan sa ating buhay ay ating pinag-uusapan dito sa ating programa na napapanood naman tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes, ikatlo hanggang ika-4 na hapon. Magandang araw po sa ating lahat at syempre makakapiling nyo na naman ang inyong nag-iisang Dear Ana para sa isang pag-uusapan na naman natin ngayong hapon. At bago muna yan, syempre tayo muna ay bumati ng isang magandang araw sa lahat po ng mga nanonood po sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page sa Marinduque News Network. At syempre naaabot po ang ating mga kababayan through our local cable Lucky 7 Channel 3. Tayo rin po ay napapanood din sa Marinduque ngayon sa pamamagitan naman po ng GR Cat V Channel 6. At mga kababayan, makakasama niyo po ako hanggang alas 4 po ng hapon. At eto na nga ang pag-uusapan natin. I-generalize lang natin mga kababayan yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Gaano nga ba kahalaga ang tiwala at acceptance? Whether it be ito ay usaping relationship, usaping friendship, usaping pampamilya, kasi naisip ko mga kababayan na i-generalize yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pwede rin natin kasing i-apply sa mga kasamahan sa trabaho, pwede rin nating i-apply sa katropa, pwede rin nating i-apply sa kapatid, kasi bilang isang individual, tayo ay nagbibigay ng tiwala. And I believe that trust is something to be earned. Kasabay din nun yung pagtanggap o tinatawag nating acceptance. Ngayong araw mga kababayan, ito po ang ating pag-uusapan. Kaya naman sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon through our Facebook Live and of course sa ating YouTube channel, naku, huwag niyo pong kakalimutan na kami po ay i-subscribe o i-follow po kami sa lahat ng aming social media platforms, Facebook, IG, YouTube. At syempre sa mga hindi pa po nakakapagpakabit syempre ng Lucky 7 cable, para po kami po ay mapanood niyo po. Siyempre, at maging una sa mga balita dito sa ating lalawigan ay mapapanood nyo po kami through Lucky 7 Cable Channel 3. Mga kababayan, gaano nga ba talaga kahalaga ang tiwala at acceptance? Ito ba ay basta ba magbibigay ka ng tiwala mo sa una?
Kapag may nakita kang hindi maganda do sa taong pinagkatiwalaan mo, nawawala na ba talaga ang tiwala? Nababawasan na ba agad ang tiwala? Pagdating naman sa pagtanggap, gaano kahalaga ang pagtanggap mo sa isang tao? Whether it be mga kababayan sa love, whether it be in a relationship, whether it be through friends. Kasi ikaw ay nagtitiwala din naman sa kaibigan, ikaw din naman ay handang tumanggap ng iyong mga kaibigan. Gaano nga ba kaimportante sa isang individual ang tiwala at pagtanggap? Yan po mga kababayan ang ating pag-uusapan ngayong araw po na ito. At syempre expected ko na sa mga kababayan po natin na magpadala po ng kanilang mga comment. I-comment na po ang inyong mga saloobin, ang inyong mga nararamdaman, ang inyong mga paniniwala, para naman po tayo ay magkaroon ng isang malusog na pag-uusap. Ika nga, ako po ay natututo sa inyo, and at the same time, give and take, ika nga, hindi lamang sa relationship nagkakaroon ng give and take, kundi maging sa learnings din natin. Kaya naman aasahan ko pong inyong mga komento, mga kababayan. I-comment lamang po sa ating personal live yan dito sa ating Facebook page, o di naman kaya malaya po kayo makapagpadala ng inyong mga mensahe naman sa amin pong Facebook page din mismo. Mga kababayan, habang iniintay ko po ang inyong komento, pansamantala po ako magko-commercial break, magbabalik po ang Dear Ana. Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Ana. Live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Ana sa Marinduque News Network. Care for yourself, care for others. Lahat tayo gustong mapasaya ang mahal sa buhay. Pero paano mo gagawin yan kung ikaw mismo hindi masaya? Ang stress at pagod minsan naipapasa mo na sa iba. Subukan mong mag-jogging kaysa magbabad sa social media. Magbasa ng libro kaysa tumutok sa cellphone screens. Instead na makipagtalo sa comment section, i-explore mo na lang ang beauty ng outside world para iwas stress. Kaya, ibalanse mo na ang online at offline life mo. Nakaka-relax na, nakaka-healthy pa. Smile naman dyan! Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Care for yourself, care for others. Do you have a safe space tulad ng isang support group? Ang support group ay binubuo ng taong handang tumulong at sumuporta sa'yo. Hindi ka nila hahayaang mapag-isa at makaramdam ng panghuhusga. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan ng medical advice na wala namang basehan. Iaengganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Care for yourself, care for others. Paano matutulungan ang taong may pinagdadaan ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain ang nararamdaman nila. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline o sa mga numero sa inyong screen. Huwag ikahiya at huwag ismolin ang mental health problem. May mga lunas sa paligid mo. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Itong programang siguro Gaano nga ba kahalaga ang tiwala at acceptance? Pag kasi sinabi mga kababayan na tiwala, napaka-broad nung spectrum o napakalawak noong sinasabi natin na tiwala. Kasi ang tiwala ay hindi mo lang ibinibigay sa iba. Kailangan din kasi na nagbibigay ka ng tiwala sa sarili mo upang magawa mo yung mga bagay na dapat mong magawa.
And speaking of which, mga kababayan, special shoutout nga pala dito sa aking kaibigan. Naman talaga dito na si DJ Myong. Oo, sana naman nakasama kita ngayong araw na ito. Oo, kaya lamang ay as much as possible na gusto kitang paupuin para mapag-usapan natin itong ating pinag-uusapan ngayong hapon. I understand na kayo ay merong importanteng lakad mamaya kasama ng ating ating editing team rather, no? Kaya naman ipagpapatuloy natin itong pag-uusap natin na ito. Special shoutout pala sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa studio. Full pa kami dito ngayon. Ngani lamang ay hindi kasama, hindi natin kapiling ngayon ang ating head ng ating admin and finance. Asikasuhin mo lang ang dapat mo mga asikasuhin dyan, Santi, at namimiss ka na namin dito. Isang araw pa lang na hindi tayo nagkikita, namimiss ka na namin dito sa studio. Okay, mga kababayan, dahil nga po tayo ay nag-uusap tungkol sa tiwala. Katulad na sinabi ko kanina, napaka-broad o napakalawak ng sako pagdating sa bagay na tiwala. Kasi hindi mo lamang siya binibigay sa aspeto na may karelasyon ka. Ang tiwala ay binibigay mo sa mga tao, sa mga kaibigan, sa katrabaho, sa pamilya. Lahat tayo ay may kapasidad at may kakayahan na ibigay yung tiwala natin sa iba. Kasi mga kababayan, once you start open up to someone, you're giving your trust na alam mo, yung tao na yun ay hindi lamang makikinig sa iyo, kundi papasok naman yung word na acceptance na tatanggapin niya kung ano yung pinagdaraanan mo. For an instance, tatanggapin niya kung ano yung pinagdaraanan mo, tatanggapin niya kung sino ka. Kaya naisip ko ngayon sa kababayan natin, kaya pinagsama ko siya, gaano nga ba kahalaga yung acceptance at tiwala mo, hindi lamang para sa ibang tao, kundi para rin sa sarili mo. Sabi nga dito nung ibang references natin, kanina tayo ay nagre-research, hinahanap natin yung iba't ibang perspective dahil mas nagkakaroon tayo ng pagkatuto. Mas nakaka-discover tayo ng ideya. Pagka tayo ay merong references, pagka meron tayong mga nababasang mga sources, kaya naman, eto basahin natin dito. Pero bago muna yan, special shoutout po kay Ma'am Lenaida Aguiflor. Good afternoon po, DJ San. Eto, sabi dito, basahin natin, gaano nga ba kahalaga ang tiwala? Sabi dito, mahalaga ang tiwala dahil ito ang nagpapatibay sa anumang relasyon sa bawat tao. Tulad ng pagkakaibigan, mahalaga ang tiwala sa isa't isa. Sa isang relasyon, mahalaga rin ang tiwala para kayo ay maging matatag sa anumang pagsubok na pwede niyong harapin. Eto pa, sabi pa dito gaano daw kahalaga ang tiwala? Ang pagtitiwala ay gulugod ng malusog, masayang relasyon, romantiko man o hindi. Kapag nagtitiwala ka na iginagalang at mahal ka ng isang tao, mas madali daw maging mahina. Ang kahinaan ang nagpapatibay ng tunay at malapit na koneksyon. Siguro ang ibig niya sabihin dito, you can be yourself when you trust a person. Kaya mong ipakita yung tunay na ikaw. Kaya mong maging vocal do sa taong pinagkakatiwalaan mo kasi alam mong buo yung tiwala mo sa kanya na hindi kanya i-judge. Hindi kanya huhusgahan na kapag nakita niya na once na ikaw ay biglang naglupasay o umiyak ka ng mabuti, ano ba naman itong taong ito? Kumbaga, walang judgments. Doon naman papasok, aside from the tiwala, yung acceptance natin na sinasabi. Kapag ikaw ay nagtiwala, ang magiging sukli ng taong pinagtiwalaan mo ay pagtanggap. Pagtanggap sa buong pagkatao mo, pagtanggap niya sa sariling ikaw, yung pagiging bukas na isip niya na, baka kasi kaya siya ganito ngayon dahil may pinagdaraanan siya. Nandun nga yung acceptance. It's actually a two-way
hindi siya strategy. It's actually a two-way approach para sa taong nagbibigay ng tiwala at sa taong tumatanggap ng tiwala. Ngayon, sa relasyon naman, iisa-isahin natin ito mga kababayan dahil marami pa tayong oras naman talaga at makakasama ninyo ako hanggang maya-maya pa po. Pag-usapan naman natin pagdating sa aspetong relationship. Gaano nga ba kaimportante ang tiwala sa isa't isa at yung pagtanggap? Sa relasyon kasi mga kababayan, kapag nasa romantic relationship ka, importante na ma-establish yung tiwala ninyo sa isa't isa. Dahil above all else, regardless of how much you love each other, you still have yourself. Importante yung individualism pa rin na tinatawag. At may mga pagkakataon na hindi kayo palaging magkasama. Hindi kayo palaging magkapiling, hindi kayo palaging magkausap dahil marami kayong bagay na inaasikaso din sa inyong mga personal na buhay. At granted na kailangan sa relationship ay ma-establish ang pagtitiwala at pagtanggap. Dahil siguro, hindi naman natin nilalahat mga kababayan, meron at merong darating sa punto na may selosan. Nagkakaroon ng pagsiselos, nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon ng hanapan. Minsan, yung mga tipong, nasaan ka na? Anong ginagawa mo? Sino ang kasama mo? Mahalaga na ma-establish yung tiwala mo, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili mo. Natiwala ka na alam mong hindi ka niya ipagpapalit kasi pinili ka niya at pinipili ka niya araw-araw. Sa parte naman ng pagtanggap mga kababayan, doon kasi pumapasok, when it comes to romantic relationships doon kasi pumapasok yung pagtanggap mo sa kung ano yung lifestyle o kung ano yung mga priorities ng bawat isa pagdating sa romantic relationships. Ika nga sabi nga ng isang famous line, ay importante na ako ay iyong tanggapin at mahalin. Isang famous line ito sa isang awitin Pero hindi na natin yon masyadong hahapyawan yung song na yon kasi dito tayo nakafocus dun sa ating pinag-uusapan na tiwala at pagtanggap. Pagdating sa usaping relationship, katulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan tanggapin nyo sa bawat isa na meron kayong kanya-kanya ding priorities. Of course, the person you love when it comes to romantic relationships are just additional. Additional lamang siya in the sense na kapag alam mo sa sarili mo na mahal mo ang sarili mo at may taong dadagdag na magmamahal sa'yo, those are just additionals. But you're open and let us normalize na kailangan maging bukas tayo doon sa pagtanggap natin na kasi it's all about adjustments It's all about acceptance. It's up to you, up to what extent mo kayang tumanggap. Special shout out sa aking dear DJ Mew na may hawak ng aking telepono ngayon. Ano bang ano bang ginagawa mo dyan? At syempre sa mga kasamahan natin dito sa ating technical na si Sir Jason Malalad Hermoso sa aming editing team. Of course, pinangungunahan ni Direk Paul Villaruel, Sir Jopit Lumagbas, Sir Eman at syempre sa aming Managing Director Adrian Rosales at ang aming Head and Finance Officer Santino Latorena. Ayun mga kababayan. Kanina pinag-usapan natin yung konteksto ng tiwala at acceptance pagdating sa relationships, romantic relationships. Ngayon, i-relate naman natin ito papunta naman sa friendship. Kasi somehow, may pagkakaparehas siya Katulad nga na sinabi ko kanina, the word trust and the word acceptance is general and broad. Kasi lahat ng aspeto ng buhay natin, ginagamit natin yung dalawang bagay na yan. Pagtitiwala, magbibigay ng tiwala, pagtanggap, at pagbubukas ng iyong kaisipan sa pagtanggap. So kung ilalagay naman natin ito sa sense ng friendship, makikita natin kaagad. Nagbibigay ka ng tiwala ka sa iyong mga kaibigan na unang-una hindi ka nila ilalaglag at hindi mo sila ilalaglag.
Tiwala ka na kapag ikaw ay may pinagdaraanan na merong isa, kahit isa sa iyong mga kaibigan na handang dumamay para sa iyo at tanggapin kung ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay. It's somehow connected, mga kababayan, yung trust and acceptance. Not just in romantic relationships, but also in friendship, also sa mga kasamahan din sa trabaho, lalo na actually sa mga kasamahan sa trabaho, importante na ini-establish natin yung trust and acceptance dahil lahat tayo ay iba-iba. At hindi sa lahat ng pagkakataon na lahat ng tao ay okay. Parang lahat ng tao ay maayos yung pakiramdam, maayos ang pakikitungo sa isa't isa. Meron at merong mga pagkakataon na hindi maiiwasan na yung isa ay under pressure, yung isa ay may pinagdaraanan dahil iba't iba tayo ng mga pinanggagalingan. At iba-iba din tayo minsan ng paniniwala. Iba-iba rin tayo ng pananaw sa ating buhay. At minsan, hindi natin ito may iwasan, mga kababayan, na nagkakaroon ng clash, nagkakaroon ng mismatch pagdating sa paniniwala, pagdating sa belief, pagdating sa lalo na kapag may nararamdaman. Importante na malaman natin kung paano tayo tumanggap. Paano tumanggap ng opinyon ng iba? Paano maging bukas sa nararamdaman ng iba? Regardless, if ever that there are situations na sa tingin ninyo, ano ba naman to? Hindi ko naman maintindihan to. Still, kailangan natin yung salitang acceptance dahil it will lead to the word respeto. Once you have trust and once you start accepting, importante doon na pag naumpisahan mong gawin yung dalawang bagay na yun at maging bukas ang sarili mo sa dalawang bagay na yun, it will all lead to the word respect. Nire-respeto mo ang tao na regardless na kapag ganito ang nangyari sa isang sitwasyon, naging tight ang sitwasyon sa pagitan ninyo, nagkakaroon ka ng pagtanggap. Baka kasi may pinagdaraanan lamang to. Baka naman kasi hindi lang naging maganda yung araw niya. Baka kasi meron lamang siyang pinagdaraanan. Maging bukas tayo doon sa posibilidad at tanggapin natin na merong mga pagkakataon na ang tao ay hindi laging okay. At intayin mo yung pagkakataon na ipagkatiwala niya sa iyo kung ano man yung pinagdaraanan niya. At dahil dyan tayo balik muna habang tayo patuloy pa rin sa ating pinag-uusapan ngayong hapon. Maraming salamat po sa nagsistay po sa ating live stream Maraming salamat din. Ayan, magandang hapon kay Miss Miriam Malapad. Special shout out pala sa RNX Music and Entertainment. Magpapasalamat lamang pala po kami of course on behalf ng Marinduque News Network. Maraming salamat pala sa RNX Entertainment for providing us the sound system, last birthday po ni DJ Myong. Ayan, special shoutout po sa pamunuan po ng Meralco at syempre sa Meralco Buwak, special shoutout. Ayun, mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin tayo dito dahil makakasama niyo po ako. May ilang minuto pa tayo para magkasama-sama. Ika nga trust, acceptance, that will lead to the word respect. In all aspects, whether it be romantic relationship, whether it be friendship, whether it be family, katropa, katrabaho, yung trust and acceptance, isama na rin natin yung respeto. Yaan ay ina-apply natin sa lahat ng mga aspetong yun. Sabi ni Miss Miriam Malapad, it's our pride to serve you guys. Maraming salamat sa RNX Entertainment for providing the sounds. At syempre ako pala, papasalamat pala ako personally. Thank you so much kay Vice Mayor Mark Anthony Senio for inviting JLC Lights and Sounds yesterday. At ang MRQ Sessionistas, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin kahapon sa pagtiriwang naman po ng kaarawan ni Mother Linda or ni Kapitana Linda. Maraming salamat.
sa uulitin ulit, Kuya. At syempre, nakasama natin kagabi ang ating napakaganda, ever-dashing Mayor, ang Mayor Army Carion, ang Sangguniang Bayan, at syempre, ang mga malalapit na kaibigan at kapamilya po ng Pamilya Senyo at Estrada. Ayun. So, dahil meron na lamang tayong natitirang ilang minuto, mga kababayan, at malapit na naman tayo magpaalam. Tayo po muna yung magko-commercial break. At sa ating pagbabalik, ano nga ba ang essence? Ano nga ba ang kahalagahan na kailangan nating panatilihin sa ating sarili na tayo'y maging bukas sa pagtitiwala sa bawat isa, lalong-lalo na sa pagtitiwala at pagtanggap mo sa iyong sarili. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Dear Ana. Care for yourself, care for others. Paano matutulungan ang taong may pinagdadaan ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain ang nararamdaman nila. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline o sa mga numero sa inyong screen. Huwag ikahiya at huwag ismolin ang mental health problem. May mga lunas sa paligid mo. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Care for yourself, care for others. Do you have a safe space tulad ng isang support group? Ang support group ay binubuo ng taong handang tumulong at sumuporta sa iyo. Hindi ka nila hahayaang mapag-isa at makaramdam ng panghuhusga. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan ng medical advice na wala namang basehan. Iaengganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Ana, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Ana sa Marinduque News Network. Mga kababayan, ilang minuto na lamang po bago po magtapos ang ating programa ngayong araw na ito. At syempre tayo magpapasalamat at mag-special shoutout muna na special shoutout kay Ate Grace Gutierrez. Nanonood. Love you too, Ate Grace. And kay Miss Ate Dolly De Castro nanonood sa atin. And hello as well kay Doc Tita Rehano, kay Miss April Bewell. Kaya, of course, aking batchmate na owner po ng Dayo, Jepoy Olores and Mr. Jesse Luz, nanonood po sa ating live stream. Gayon din po sa mga nananatili po na nanonood at sumusuporta sa ating programa, hindi lamang po sa programang Dear Ana, kundi pati sa lahat po ng mga programa po natin dito sa Marinduque News Network. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, usaping tiwala, usaping acceptance. Minsan, kapag tayo ay nag-e-enjoy sa ating buhay, lalo na kapag tayo ay may mga kaibigan, may karelasyon, maganda ang relationship sa pamilya, normal o parang madali nating maibigay yung tiwala. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng certain boundaries. Kasi ako, in myself, I believe na once you give your trust, ang equivalent naman yan is you accept the person. Accept the person for who she is or who he is, regardless of what he or she has been going through. Minsan, sa dali nating magbigay ng tiwala, hindi natin naaasa sa sarili natin kung tanggap ba tayo ng tao na yon. Doon minsan nagkakaroon ng kaunting problema. Pero, ito yung gentle reminder natin sa lahat ng mga manonood natin na it's not bad to set your boundaries. It's not bad to trust either, just as long you know who to trust.
Kasi once you start trusting someone, you're giving a part of yourself You're entrusting yourself and your life to that person. You start sharing yourself to that person. You don't know if that person na binibigyan mo ng tiwala mo ay tanggap ka. You start to test the waters. You start assessing. Pero kasi you will know in your heart na once you open up doon sa tao na yun o doon sa mga tao na yun, alam mong tinatanggap mo sa sarili mo na nagiging mahina ka. Which is yung sinasabi kanina noong nabasa natin dito sa ating sources na ang kahinaan ang nagpapatibay o ng tunay at malapit na connection. Kasi once you trust someone, you give yourself nagiging open ka na pwede kang maging mahina, pwede kang magmaktol, pwede kang umiyak, pwede mo ipakita yung tunay na sarili mo. But here's a reminder for everyone. It's not all the time that a person is well. Merong mga bagay tayong pinagdadaanan sa buhay natin na minsan ay hindi maintindihan ng iba at doon naman papasok yung salitang pagtanggap. Gaano nga ba kahalaga yung magkaduksong na tiwala at pagtanggap sa bawat isa? Napaka-importante dahil doon mo makikita kung sino yung mga taong handa na maging andyan para sa'yo. Nakikilala mo at nafi-filter mo yung mga tao na alam mo na kahit ipakita mo yung medyo downside mo o hindi ipakita mo yung medyo hindi okay or acceptable na sa tingin mo ay ugali, andyan pa rin sila para sa'yo. At nire-respeto ka pa rin nila regardless of what you're going through. Because naniniwala sila at the end of the day, hindi ikaw yung taong yon. Na ikaw ay may pinagdaraanan lamang at tatanggapin nila kung ano at sino ka. Shoutout natin si Coach Eric. Maraming salamat, Coach Eric, for being with us yesterday. At kay Sir Jason, Kindosa of PNP. Magandang hapon. Maraming salamat. At dahil tayo may natitira na lamang pong 10 minuto pa bago magtapos ang ating programa, yung pulot of the day natin, the more that we give trust and the more that we accept other people, let us not forget to trust ourselves and accept ourselves first. Before we completely trust other people, lagi mong ipaalala sa sarili mo na may tiwala ako sa sarili ko at kayang-kaya ko kung ano man yung pinagdaraanan ko. Kasi hindi maiiwasan sa mundong ito, mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon na ang dami-daming nangyayari sa paligid, na feeling mo darating yung mga pagkakataon na ayoko na, I give up, I am pissed off. Nagagalit na ako kaysa kay ganito. Nag-iiba na yung pananaw ko, nag-iiba na yung paningin ko, nakaka-absorb ka ng maraming negativity. Pero wag mo naman sanang kalimutan na pagkatiwalaan mo yung sarili mo, na malalampasan mo yung mga bagay na yon. Above everything else, mga kababayan, importante that before you trust other people, you trust yourself. You trust yourself na kaya mo. You trust yourself na magaling ka. You trust yourself na alam mo yung mga qualities and skills at talento na meron ka. Because the more that you start trusting yourself, the more that you're embracing, you're accepting yourself that you possess all those qualities na maaari mo namang mabitbit at ma-share sa iba. When you feel like nobody accepts you, parang pakiramdam mo walang tumatanggap sa'yo dahil nakitaan ka lang nila ng hindi maganda, o kaya hindi maiiwasan sa ibang tao na ma-turn off sila sa'yo with just a little situation. Remember that you have yourself. Remember that you accept yourself. It's just that it's not all the time that you're okay. And it's normal for a lot of people, mga kababayan, na hindi naman araw-araw ay okay ka. Actually, may mga panahon pa nga na mas marami yung hindi ka okay kaysa sa okay ka dahil ang dami-dami mong mga kailangang gawin sa buhay. But just the same, if you trust yourself
And if you accept yourself, hahayaan mo lang itong mga pangit na bagay na to na dumaan sa buhay mo. When it comes to love and relationship, when it comes to friendship, when it comes to family, at all aspects ng buhay natin, trust and acceptance are important. Isa yan sa mga tool na maayos na relationship. In terms of work, in terms of romantic relationships, friendships, lahat ng klase ng relasyon. It makes the relationship easier when you trust both parties. The more that you trust yourself, you trust your partner, you trust your friends, you trust everyone na nakapaligid sa'yo. At nandun din, syempre, yung counterpart na pagtanggap nila sa kung ano at sino ka. At dahil dyan mga kababayan, tayo po ay magpapaalam pa naman sa ating programa. Maraming salamat sa lahat po ng nanood po sa atin. At syempre, maraming salamat. Ayan, sabi ni Ate Claire, ihabol lamang natin ito. No? Sabi ni Ate Claire from JMC, and a special shout out, yes, to trust and love yourself. Kaya ako, I believe na maganda ako. And if you trust yourself, that you know that you are beautiful inside and out, nag-glow ka, nagra-radiate yan sa iyong personality. Kaya I'm actually encouraging everyone na before you start investing or before you start trusting other people, dapat alam mo na sa sarili mo na may tiwala ako sa sarili ko. Kasi darating at darating ang mga panahon na baka yung ibang tao hindi magtiwala sa'yo. At least, you have yourself. And you accept yourself. Mga kababayan, maraming salamat po. Akin pong puputulin na po ang ating programa ngayong araw na ito. See you all again next week sa isang panibagong episode na naman po ng Dear Ana. Ika nga dito sa ating programa, lahat ng aspeto ng buhay, whether it be aspetong pag-ibig, pagkakaibigan, relationships, problema sa katrabaho, problema sa, basta wag lang problema sa pera, ay ating pag-uusapan po yan. And of course, I am inviting everyone na ipadala po ninyo yung inyong mga stories, ang inyong mga kwento po dito sa ating programa nang sa gayon naman po ay tayo po ay maka-inspire at matuto sa kwento ng buhay ng ibang tao. And with that said, mga kababayan, sa ngalan po ng aming Managing Director Adrian Rosales, sa ngalan po ng aming Chief Founding Officer or ang aming Founding Chairperson Romeo Mataak Jr., ako po ang inyong lingkod, Dear Ana, para po sa ating programa. Bye everyone. Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Ana, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Ana sa Marinduque News Network.